Good morning again. Dito pa rin ako sa aming mini garden. May sari-saring mga tanim, mga teka lang po, naglo-loading ako. Yung dragon fruit, sari-sari. Iba naman topic yun. Gusto kong ituloy yung kanina na video ko. Diba? Sabi coffee is life. Actually, yung coffee ko mayroong luya. Masarap. Ay, sarap. Yan, medyo may parang sumasabit sa lalamunan ko na lema. Pero pag inano mo naman, wala naman. Kasi dry cough nga po ang symptoms. Sa akin, ang na-experience ko, ngungu ako. Tapos, yung pangangati ng lalamunan ko matindi na nung pauwi na ako dito nung April 7. Tapos ubo ako ng ubo, as in parang nahirapan ang dibdib ko sa ubo ng ubo dahil nga wala namang inuubo. Yung kati lang talaga nag-i-stimulate para umubo. Tapos, ang ginagawa ko, naglaga ako ng luya, tapos, yung tanlad, lemongrass, sinama ko siya doon sa pagpapakulo, tapos, yung oregano, pinakuluan ko yon. Tapos, after no, na makulo, bago ko inumin, squish ko siya ng lemon. Kaya, yun ang iniinom ko. Yun din ang pinapainom ko sa mga family ko, sa asawa ko. Kasi parang nag-symptoms din siya nung dumating ako. Kinabukasan ng 8, medyo naririnig ko na yung ubo-ubo niya. Tapos bahin ng bahin. Yun ang ginagawa ko. Tapos nagsusuob ako. Actually, yung suob na yan, noon pa yan nung panahon pa yan doon sa Bicol sa amin, sa yung tiyahin ko, si Mama Uning. Nag-ano yun pagka may mga sakit-sakit kami, babagahin niya yung hilod. Yung hilod, stone yon na ginagamit sa paggusto sa katawan para mawala yung mga libag-libag mo. Binabaga niya yon. Tapos pagka nabaga na niya yon, ilalagay niya yun sa isang lalagyan. Teka, tumutulo ang pawis ko, napupunta sa mata ko. Parang mapdi. Tapos ilalagay niya yun sa isang lalagyan, plate, malaking plate. Tapos lalagyan niya yun ng mga dahon-dahon. Tapos patatakipin ka ng kumot. Tapos bubuhusan niya yun ng tubig. Uusok yun papunta sa'yo. Inhale, exhale ang gagawin mo. Yun ang talagang gamot na sa amin nung mga bata pa kami ng tita ko, kapatid ng papa ko. Ngayon, talagang magaling kasi wala namang kaming doktor doon talagang puro lang herbal lang talaga ang mga pinaggagamot doon sa amin. Kaya yung itong panahon ng COVID, wala kang remeding iba kundi yun, magsuob. Kaya ang naman dito, dahil wala naman talagang hilo dito na bato, ang ginagawa na
ko sa umaga at sa 3 times a day ko nga ginagawa yung pagsusuob. Sa umaga, pagkatapos ko dito sa pag gardening, pag didilig, pagbaba ko doon, nag-almusal ako, pagkatapos magsusuob na. Ang suob ko, yun, dahil wala nang hilod, doon sa kettle, sa may initan, maglalagay ako ng oregano, tanlad, at saka yung luya. Tapos papausok ako. Bubuksan ko lang yung automatic na initan. Hindi ko na yun sinasara. Ginagawa ko lang, ino-on ko, tapos habang kumukulo, nandoon ako sa harapan niya. Nakatalukbong ako ng kumot, tapos papausok ako. Yun ang malaking bagay na nakatulong sa akin. Kasi nag-iisa ka lang, wala naman sa yung provide ng kung ano pa sa sarili mo, kundi ikaw na ang gagawa. Andyan naman yung mga gagamitin mo, available naman, i-provide na ako ni na Arman ng mga gamit kong mga luya. Dito naman ang lemongrass yan, lemongrass, matatag. Ilang puno pa yan, may 4 pa, may 5 may suhot, suyo na bago. Tapos meron naman akong lemon na binili na nila sa akin. Ay, ang sarap ng kape na mayroong luya. Try nyo, napakasarap. Gamot na din yun. Tapos guminawa talaga ang pakiramdam ko dahil doon sa pagsusuob. Kaya kung kayo, nakakaranas kayo, same with my experience, yun ang gawin nyo. Walang doktor na mapupuntahan, kundi teleconsult lang. Pero iba pa rin yung natural na pagpapagaling natin sa bahay na pwede naman natin gawin without a doctor. Yun, magagawa natin yun. Malaking tulong yun para sa atin, sa mga COVID patient. Yun, siguro dahil sa nabaksin ako, natapos ko na yung second dose ng vaccine. Sa malamang, yun ay nakatulong sa akin. Kaya naging almost mild lang ang symptoms ko. Yung sipon ko na ilalabas ko nung mga bandang 5 araw. May sipon na sticky, pero hindi yun maipapalabas mo sa ilong Sa akin, experience ko ang tinutukoy ko, yung experience ko talaga dito sa COVID na to. Yung sipon, hindi mo maisisi nga talaga ng todo kasi dry nga. Pero may time na yung sticky na na portion ng sipon, parang dumadaloy papunta doon sa lalamunan mo na yun ay mailalabas mo sa bibig mo. So, yun ang na-experience ko. Pero yung ubo na may mga plema, wala po talagang ganun. Kaya kung mga may matatanda na talaga, yun siguro ang nahirapan sila kasi yung ubo na dry, makati ang lalamunan. Syempre sa edad na nila, pag nahirapan sila up to the time na pati yung baga na nila affected na. So na siya, nahihirapan na siyang huminga.
Pero sa mga ganitong edad natin, marami tayong magagawa. May remedy talaga tayo. Kahit na nag-iisa tayo, kaya nating gawin ito. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. At sa mga natatakot sa vaccine, please lang, gawin yung magpabaksin. Pag may opportunity na mabigyan kayo, magpabaksin kayo. Malaking tulong po. Masasabi ko, malaking tulong. Para lang yan yung anti-flu na pag na-vaccine ka, hindi nangangahulugan na hindi ka na matatrangkaso. May trangkaso, pero pag tinamaan ka ng trangkaso, hindi ka masyadong magagrabe. Talagang tiyak na makakasurvive ka. So, yun lang ang ma-share ko sa inyo na experience ko dito sa COVID. May mga dagdag pa ako, may mga additional pa ako, pero later na lang kasi, o kaya bukas kasi masyado nang mahaba po ang aking video na to. So, baka kailangan ko pa ito i-trim. Sayang naman. So, for now, bye-bye, mga friendship. Saan man kayong dako naroon, sa abroad, good morning, kung saan man kayo, good afternoon, good evening. Basta kung saan kayo naroon, ito lang ang masasabi ko. Huwag niyong baliwalain ang COVID. It's true. Totoo. Totoo ang COVID. Naiiyak ako. Naiiyak na naman ako kasi ang dami ko na talagang pinagdaanan. Ang dami ko na pinagdaanan. Pero ang masasabi ko lang, kapit lang kay Lord. Talagang, siya lang talaga ang makakapagbigay sa atin ng lunas. Pagtiwala lang tayo sa Kanya at hindi niya tayo pababayaan. At sabi nga nila, minsan pag nakikita nila ako, parang wala daw akong sakit. That's it. Yun ang aking ipinakikita na kaya ko dahil alam ko na nandiyan si Lord sa akin. Sa asawa ko nga, pag imbis na ako ang alalahanin niya, sabi ko huwag siya mag-alala, huwag sila mag-alala sa akin dahil kakayanin ko. Dahil alam ko na malakas ang loob ko. Mas mahina ang loob ko kung sila ang magkakasakit dahil hindi ko kakayanin na makikita sila may sakit. So, sige na. Naiyak na ako. Sige na po. Bye-bye. Love you. God bless. Take care. Doble ingat po dahil totoo ang COVID, hindi ito gawa-gawa lang. Totoo po ito, totoo. It's not a joke. Matindi ito. Malakas lang ang loob ko at ginagawa ko kung anong dapat kong gagawin. Kahit mag-isa lang ako. Para gumaling. Bye. Go now. Bye. Bye-bye.